Top 5 ko sa confirmed candidate sa Miss Universe Philippines as of February 2, 2025. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat po. Siyempre ngayon, maglalabas ulit. Every Sunday guys, maglalaban ako ng aking mga top 5 prediction sa mga nangyayari ngayon, sa mga confirmed Miss Universe Philippines contestant hanggang sa ano ba tawag ba? Hanggang sa finals, hanggang sa coronation night. Weekly, maglalabas ako ng aking top 5 kung sino nga ba umalis, kung sino nga ba bumaba, kung sino na yung naligwak, kung sino yung bagong umangat sa top 5 ko, o di ba? Parang may aabangan kayo sa akin every Sunday. Ngayon, yung top 5 ko last week, di ba, ay number 5 ko si Mandaue, number 4 ko si Baguio, number 3 ko doon si Pampanga, number 2 ko doon si Cebu, at number 1 ko doon si Laguna. Ngayon, nag-back out na yung Miss Pampanga. So, automatic, merong papasok sa aking sa aking listahan ng bonggang-bongga na top 5. At may nalaglag. May nalaglag na, may pumasok pa. So, sino na lang ang natira sa top 5 ko? O, di ba? Ayan ang inyong abangan linggo-linggo sa akin. Every Sunday, ang top 5 ni Giselle Ortega. Kaya, hindi na ka pwedeng magtanong-tanong sa mga live ko. Panoorin na lang ninyo yung vlog ko kung sino yung top 5 ko for the week. At ngayon, magsisimula na tayo ng bonggang-bongga. Number 5 sa aking listahan for this week, February 2, 2025. Di ba? Number 5 sa aking listahan, Gwendolyn Soriano ng Baguio. Last week, number 4, bumaba siya ng number 5 kasi parang may dumating at may umangat na bonggang-bongga na pwedeng kumubog sa kanya kung ayaw pa niya magpasabog. So, let's see na lang, tingnan na natin ang kanyang eksena dito sa Miss Universe Philippines kung kakabog nga ba siya? Siyempre, inaantay nating lahat ang press presentation kung magbe-blend ba yung beauty ni Gwendolyn or masasapawan ng ibang magagandang kandidata. But still, top 5 ko pa rin, Baguio City, Gwendolyn Soriano. Ngayon, pag-usapan naman natin ang aking number 4 sa aking listahan, bagong pasok sa aking prediction. Number 4 na siya ngayon at kaka-announce lang niya last week na maglalaban siya dito sa Miss Universe Philippines. Number 4 sa aking listahan, Miss Yvonne Ortega. Hindi dahil ka-apelyido ko siya, kaya nilagay ko siya dyan sa number 4. Deserve niya to. Deserve niya ang number 4 sa aking listahan, Yvonne Ortega. Syempre, dati na itong lalaban sana sa Miss Universe Philippines 2020, but hindi natuloy kasi nagkaroon siya ng karamdaman na talagang pang COVID-19. Di ba? So ngayon, itutuloy niya na ang kanyang unfinished business para lumaban sa Miss Universe Philippines. I'm so excited kasi ito isa din to sa matatangkad, magaganda at matalino ng bonggang-bongga itong si Miss Yvonne Ortega. Kaya pasok na pasok sa number 4 sa aking listahan. At ngayon guys, number 3. Bilis-bilisan na natin. Number 3 sa aking listahan ay si Miss Gabby Carballo. Last week, number 2, bumaba siya sa number 3. Kasi, so far, nandun naman talaga siya sa radar. Pang top 5 talaga ng lola niya dahil sa kanyang talino, beauty, at saka performance. But, number 3 is hindi na masama. Diba? Kabog pa rin at pasok pa rin sa banga. Diba? Ng bonggang-bongga. Habang wala pa ang mga returnees daw, di umano, na magko-confirm sa Miss Universe Philippines, ay i-enjoy muna natin sa aking number 3 na listahan, Miss Gabby Carballo. Ng Cebu City. Next, nakakaloka. May bagong number 2, malamang.
Nakakaloka ito kasi mas exciting talaga kung may mga dumarating na mga kandidata, tapos may mga sumisibol na kandidata, tapos may ginagalingan na kandidata, tapos may mga pasabog na kandidata, magbago-bago. Ano daw yun? Ano daw yun? Magbago-bago ang ating listahan sa top 5 every week. Kasi may mga kandidata na biglang nalulusaw yung dating, biglang nalulusaw yung ganda, biglang nalulusaw yung ano ba tawag doon, yung kapangyarihan, biglang nawawala sa eksena, tapos meron namang kandidata na sumasabog, may mga makinarya, tapos yung may mga pasabog sa social media. Talagang bigyan natin yun ng ano ba tawag doon, bigyan natin ng pagparangal ng nakakaloka. Hindi bigyan natin ng pansin yun kasi nag-effort sila, nagbayad sila, nagpasabog. At kung bongga naman yung pasabog, kagaya ng pagtahol ng aso, edi bongga. Nakakaloka kasi natin yon, pansinin natin at wag nating sa walang bahala na nag-effort sila para magpasabog, para ipakita sa atin na deserve nila sa top 5 ni Gaisel Ortega, the Cruella of pageantry, di ba? Wag na, at sa mga girls dyan, sa inyo guys dyan, wag na kayong mag-expect na may mga transgender akong isasama dito sa top 5, may asawa ako dito isama sa top 5, o kaya may matatanda. Alam naman ninyo yung say ko dyan. Diba? Makitid na yung utak ko kung makitid. Hindi na nga ako diverse kung hindi diverse. Basta, or hindi ma ako inclusive, basta ayaw ko sa kanila. Tapos ang usapan. Yun lang, di ba? Huwag na ninyo asahan yun dito na makakapasok sila sa aking prediction. Kasi the Gaisel Ortega prediction ang nag-iisang hindi inclusive na prediction. Ng bonggang-bongga. O, di ba? Ngayon, pag-usapan na natin ang ating number 2. Ang dami-dami kong sinasabi. Number 2 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. O, di ba? Nakakaloka itong si Tyra Goldman ng Bohol. Bukod doon sa nakita ko na siya kung gaano siya kagaling, nakita ko kung gaano siya katangkad, nakita ko kung gaano siya kaganda. Kumbaga, oh my God, talagang serving Miss Universe Philippines. Nakikita ko talaga kakabog siya sa competition without the returnees. O, diba? Sana huwag na yung mag-return ng mga returnees na yun. Charot lang, parang galit na galit talaga si returnees, no? Oo, huwag na sana. Lalong-lalo na kung hindi naman nagpe-perform ng bonggang-bongga. Pero itong si Tyra Goldman, di ba? Super deserve niya talaga dito sa ating top 5. Sana ma-maintain niya to hanggang sa matapos yung competition or kahit na magsilabasan na yung mga magko-confirm candidate dito sa Miss Universe Philippines. But so far, this week, number 2 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. Next, eto, number 1 pa rin siya. Alam na ninyo kung sino yun, di ba? In all aspect, di ba? In all aspeto. Parang tinagalog lang. Sa lahat ng aspeto, I think siya talagang nakikita ko mananalo ng Miss Universe Philippines so far. So far, February 2, 2025. Eloisa Haod ng Laguna. Iba talaga yung ano ba tawag doon? Iba yung vibe ko sa kanya. Magaling kasi gumalaw, tapos may beauty na ino-offer, may height na ino-offer. Hindi man siya, sabi ko nga, hindi man siya sa pinakamagaling sa bawat aspeto, but meron siyang ino-offer ng bonggang-bongga at hindi siya pakakabong. So, sana sa paglabas ng mga returnee at sa paglabas ng mga bago pang kandidata na hindi pa nag-a-announce or hindi pa nananalo, ma-maintain niya ang spot na to as number 1 or ma-maintain niya yung kapangyarihan niya sa top 5 ng bonggang-bongga. But so far, Eloisa Haod is my Miss Universe Philippines as of February 2025. Kayo guys, sino ang top 5 ninyo so far? So good. Hindi, so far, sino ang top 5 ninyo? Parehas ba tayo ng top 5 o magkakaiba tayo ng top 5 or may isiningit kayo dyan? Sabihin naman ninyo sa comment section kung sino pa yung deserving umabot sa top 5 at kung sino ang hindi naman deserve dito sa top 5 ko na hindi ninyo bet. Ganon. Comment down below lang kayo para mag-usap-usap tayo ng bonggang-bongga. Hindi ko naman to ini-impose sa inyo na ito talaga yung top 5 ninyo. Akin lang to. Aking top 5. Okay? Sinishare ko lang sa inyo. O, di ba?
Yun lang, sinishare ko lang sa inyo para aware naman kayo at para hindi kayo tanong ng tanong kung ano sino yung top 5 ko. So, eto na nga, linggo-linggo maglalabas ako ng top 5 ko. For sure, mag-iiba-iba to. At kung consistent itong 5 na to, baka hanggang sa Coronation Night sa May... Oh, charot lang. Sila na talaga. Di ba? So, there you go, guys. Maraming salamat sa inyong suporta, sa mga pa-live ko, sa mga short video ko. Maraming salamat. Thank you so much. This has been Gaisel Ortega, Cebu Pacific. Bye!